Kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa maanumalyang flood control projects at iba pang mahahalagang issue, kausapin po natin si DPWH Secretary Vince Dizon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie. Ano na po ang plano ninyo doon sa sinasabing wrong coordinates umano na sinabi po ni former DPWH Secretary Manny Bonoan? Alam nyo, kailangan talagang ayusin yung sistema. Kasi dapat hindi nagkakamali yan. No? Kasi kaya ka nga nagagagay ng IT system para masiguro na yan hindi pwedeng dayain, hindi pwedeng manipulahin. So yun po ang ginagawa natin ngayon. Pero at the same time, tinitignan din natin kung ano ba yung mga pagkakamali. At pagkakamali ba talaga yan na sinadya? O pagkakamali yan na honest mistake? And yung mga project na yan na hindi mahanap, dahil mali yung coordinate, nandyan ba talaga o wala? So, yan po ay ginagawa ngayon ni General June Asurin at ni Undersecretary Toby Snar kasama ng iba't iba pang ahensya ng gobyerno, kasama na ang PNP, ang NBI, ang AFP. So, pero kailangan ayusin na yung sistema yan. Kasi hindi na pwedeng maulit yung ganyan na nagtuturoan kung sino nagkamali at kung mali nga ba o hindi yung mga binigay ng mga coordinates. Oho. Medyo matatagalan ho siguro yan, sir? Dahil ang pinag-uusapan ho natin dito ay daan-daan. May Tama mga po. nadagdag pa ba doon sa sinasabing 400 plus? O nabawasan ho ba yun as far as yung initial report po ang naibigay sa inyo ngayon? Doon po sa 400 na initial na nakitang suspected na hindi mahanap na proyekto, mahigit kalahati na po ata ang na-validate doon o na-check. Pero tingin ko po, dadami pa po yan kasi kasi libu-libu po ang proyekto ng DPWH, lalo na kung titignan natin yung mga nakaraang 10 taon. So tuloy-tuloy lang po tayo dito. Pero ang kailangan natin gawin yon, i-check yung mga nakaraan para siguraduhin managot talaga yung mga dapat managot dito. Pero at the same time, kailangan din natin siguraduhin na hindi na tumaulit-ulit. Opo. At nagkaroon ho ba kayo ng pagkakataon o nais nyo rin ho ba kayang makausap si dating DPWH Secretary Bonoan habang nandito pa ho siya ngayon sa bansa? Opo, hindi pa po kami nakakapag-usap since dumating po siya. Pero opo, tayo naman po laging welcome makipag-usap lalo na para maklarify natin itong maraming mga masasalimuot na issue na hinaharap natin dito sa DPWH. Basta ho kami, tuloy-tuloy lang po ang trabaho. At ano ho masasabi niyo doon sa tinatakbo naman ngayon ng pagbalik ng Senate Blue Ribbon Investigation? May mga inilabas din ho na report ng Senate minority na nagtuturo naman kay Congressman Martin Romualdez daw na dapat talagang pinaka-mapanagot. Importante po ang tuloy-tuloy na investigasyon ng Blue Ribbon sa pamumuno ni Senator Ping Lacson. Kasi dito po talaga nakikita natin na lumalabas ang mga iba't ibang mga bagay na hindi pa natin nakikita tulad nung hearing nung nakaraan. At para ho sa Pangulo, para sa amin po sa DPWH, paulit-ulit lang naman po ang sinasabi ni PBBM na kung saan po patungo ang ebidensya, doon po tayo pupunta kahit na sino po ang tatamaan. Okay. At reaksyon niyo ho na nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos na kabilang si dating Senador Bong Revilla sa maaresto kaugnay po dito sa maanumalyang flood control project. Sabi po ng dating senador wala daw naging due process. Kukunin lang ho namin yung pagkakataon para magkaroon ng reaksyon sa inyo. Yung due process po, tingin ko nandyan po lagi yan. At may tiwala po tayo sa ating ombudsman, sa ating prosecution, may tiwala din po tayo sa Sandigan Bayan, na lahat po ng akusado at na-file ng kaso at ngayon naaresto, dadaan yan sa tamang proseso. Pero po, pauulitin ko po ang paulit-ulit din sinasabi ng ating Pangulo na kung saan po ang ebidensya, kahit na sino po, kahit kaalyado, kamag-anak, kaibigan, yan po kailangan humarap sa hustisya. At ang hustisya naman po may kasamang proseso yan. At tingin ko po yan po lahat sinusunod ng ating ombudsman at ang ating DOJ. At maitanong na rin ho namin, sabi ho kasi ni Representative Leviste sa press con niya, ngayon lamang ay pinapakita niya yung anyay lahat ng nakuha niyang Cabral files. May mga nakatag na OP. Ano ho daw kaya ang ibig sabihin ng OP na yon? Meron ho ba kayo idea? Alam niyo po, yung pong mga files na ginagabas ngayon, tingin ko, ang importante pong maintindihan ng mga kababayan natin na
lahat po yan ay subject na ng ongoing investigation. At ang dapat pong talagang bumusisi niyan ay yung mga nag-iimbestiga sa pumumuno na po ng ating ombudsman. No, kaya nga po nung December 2020 to December 22 last year, tinurnover na po natin hindi lang yung mga hard copy ng mga files, kung hindi pati yung computer mismo. No, at kahapon po nagkausap po kami ni Ombudsman Boying Remulla at sisimulan na po nila ang tinatawag nilang forensic analysis ng mga computer ng yumaong dating Undersecretary Cathy Cabral. At siguro po pabayaan natin ang ating mga ahensyang nakakaintindi nito para ma-check talaga kung ano ba talaga ang laman ng mga files at kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Salamat, Connie. Magandang tanghali po. Yan po naman si DPWH Secretary Vince Dizon.